Narito ang step number 2 para maiwasan ang cross-contamination. Separate. Gumamit ng magkaibang cutting boards at mga plates para sa mga gulay at mga karne. Gayun din para sa manok, isda at mga itlog. Kailangan nating panatilihin na hiwalay ang hilaw na karne, manok, isda at itlog sa iba pang mga sangkap. Step number 3, cook. Lutuin ang pagkain sa tamang temperatura base sa ating mga standards. Siguraduhin na ang karne, manok at isda ay umaabot sa tamang internal temperature upang mapatay ang mga harmful microorganisms. Ang mga pagkain na dapat mainit ay panatilihing mainit sa temperatura na 140 degrees Fahrenheit or 60 degrees Celsius or mas mataas pa. At step number 4, chill. Panatilihin ang tamang temperatura ng pagkain sa chiller or freezer upang maiwasan ang pagdami ng bakterya. Ang tamang temperatura ng refrigerator ay dapat mababa sa 4 degrees Celsius or 40 degrees Fahrenheit. Ang freezer naman ay dapat umaabot sa negative 17 degrees Celsius or 0 degrees Fahrenheit. Ito ang 4 na steps upang maiwasan ang contamination at cross-contamination. Ang mga paraan upang maiwasan ang food contamination at cross-contamination ay dapat na isabubuhay hindi lamang sa loob ng store or kitchen, kundi sa iba't ibang tinatawag nating Critical Control Points or CCP. Maaaring makita sa diagram na ito galing sa HACCP or Hazard Analysis Critical Control Point ang iba't ibang mga checkpoints kung saan dapat nating pinapractice ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang contamination at cross-contamination. Isa-isahin natin ang mga critical control points na ito. Una, receiving. Ang tamang pagtanggap at pag-iimbak ng mga pagkain ay kritikal para masigurong ligtas ang mga ito. Sa ating mga store, tayo ay nakatatanggap ng mga raw materials at pagkain mula sa ating commissary at mga direct suppliers ng gulay. Tuwing tayo ay tumatanggap ng delivery, dapat mayroong 2 tao mula sa ating branch na tumatanggap nito. Sila rin ang mga nagpapatunay na ang mga delivered items ay tama, akma at pasado sa ating mga standards, lalong-lalo na sa mga gulay na galing sa mga direct suppliers. Iwasang tanggapin ang mga gulay kapag ito ay hindi pasado sa ating standards. Sa pagtanggap ng mga delivery, i-check din ang mga holding temperature at actual product temperatures, lalong-lalo na ang mga tinatawag nating TCS food o ang mga pagkain na sensitive sa temperature at time. Kailangan din tingnan ang integrity ng food packaging. Huwag tatanggapin ang mga packaged food items na mayroong mga butas o sira. Sa mga raw materials, kailangan i-inspect ang quality nito. Huwag ninyong tatanggapin ang mga deliveries kapag inyong na-observe ang mga sumusunod. Pangalawa, storage. Sa ating pag-imbak ng mga deliveries, panatilihin ang tamang temperatura ng freezer at chiller. Dapat din nating i-imbak ang ating mga raw materials, alinsunod sa chart na ito. Ang mga pagkain na nangangailangan ng pinakamataas na temperatura para maluto, ang siyang ilalagay natin sa pinakamababang shelf. Samantala, ang mga pagkain na ready to eat ang dapat nasa pinakatuktok na shelf.
Bakit kailangan nating sundin ang storage practice na ito? Tandaan na ang manok ay mayroong salmonella at ang salmonella ay namamatay lamang kapag ang manok ay nailuto sa 165 to 175 degrees Fahrenheit. Kapag ating inimbak ang manok sa ibabaw ng mga pagkain na hindi naluluto sa ganitong temperatura, hindi mamamatay ang salmonella na maaaring napunta sa mga pagkain na nasa ilalim na shelf. Panatilihin din natin ang dry storage areas na malinis. Huwag nating ilalagay dito ang mga PCS food o ang mga pagkain na may time at temperature control. Kapag inimbak natin ang mga dry goods, siguraduhin na ito ay nasa tamang mga lagay. Tandaan, sundin ang first in, first out FIFO at first expire, first out FEFO na sistema para sa paggamit ng mga inventory. Sa pag-defrost ng pagkain, huwag nating hayaang matunaw sa labas ng refrigerator ang mga frozen items. Sundin ang tamang proseso ng paghahanda upang maiwasan ang contamination. Mayroon iba't ibang uri ng thawing procedures. Una, running water. Kadalasan, sa seafood ginagamit ang method na ito. Hindi kasi pwedeng sa chiller mag-thaw ng seafood dahil maaari itong masira. Hindi rin pwedeng gamitin ang microwave sa seafood dahil maaari itong mag-shrink o madurog. Number 2, transfer to chiller. Ito ang ating standard na ginagamit na thawing procedure para sa chicken at iba pang karne. Para sa chicken, ang thawing time ay tumatagal ng 8 hanggang 12 oras. Depende kung gaano ka-frozen ang chicken. Kaya naman, ang thawing ay ginagawa overnight para sa operation sa susunod na araw. Pangatlo, microwave oven. Ginagamit ang method na ito sa mga slow-moving items or sensitive items. Maaari kasi silang masira kapag ito ay nilagay sa chiller para ma-thaw. Palaging tandaan, kapag na-thaw na ang isang item, hindi na ito pwedeng ibalik sa freezer dahil magiging contaminated ang mga ito. Number 4, preparation. Laging tandaan ang mise en place upang maiwasan ang paggalaw o paghawak ng iba't iba pang mga bagay habang ikaw ay nagre-ready na ng iyong pagkain. Number 5, cooking. Siguraduhin tama ang temperatura ng pagkain habang niluluto upang mapatay ang bacteria. Dapat rin sundin ang tamang procedure sa pagluluto. Hindi pwedeng taasan ang temperature tulad sa oven para bumilis ang pagluto. Pag ginawa ito, maaaring ma-overcook ang ilang bahagi ng dish na niluto at ma-undercook naman ang mga loob nito. Pagkatapos lutuin ang mga pagkain, panatilihin itong mainit o malamig, depende sa uri ng pagkain upang hindi ito makontaminate. At ang huling step, serving. Bago i-serve ang pagkain, siguraduhin na abot nito ang tamang temperatura. Halimbawa, ang boneless chicken ay kailangang umabot sa 165 degrees Fahrenheit o 74 degrees Celsius ng 15 segundo bago ito ihain sa customer. Kapag ating natandaan ang iba't ibang critical control points, maaari nating mapigilan ang contamination at cross-contamination. Para sa ating mga OIC at head chef, sa mga OICs at head chefs, maaari ninyong gamitin ang critical control points kapag kayo ay nag-iimbestiga ng mga food complaints. Sa kabuuan ng training na ito, natutunan natin ang mga pangunahing konsepto ng food safety at sanitation na mahalaga sa araw-araw na operations. Ang tamang paghahanda, paghawak at pag-imbak ng pagkain ay hindi lamang para mapanatili ang kaligtasan ng ating mga customers, kundi para na rin mapanatili ang integridad at reputasyon ng ating restaurants. Tandaan ang mga sumusunod na bagay na ito. Una, ang mga factors na nakakaapekto sa bacterial growth, si pathogen. Pangalawa, ang mga allergens. Pangatlo, ang tamang paghuhugas ng kamay. Pang-apat, ang pag-maintain ng personal cleanliness.
And last but not the least, ang iba't ibang critical control points na galing sa HACCP. Tandaan din ang apat na steps para maiwasan ang cross-contamination. Lagi ring tandaan ang tamang storage ng mga frozen at chilled items. Dito nagtatapos ang ating training sa food safety and sanitation. Ang ating kaalaman at disiplina sa food safety ay malaking ambag sa kalusugan at kaligayahan ng ating mga customers at sa tagumpay ng ating restaurants. Kaya't lagi nating tandaan, ang kaligtasan ng pagkain ay responsibilidad ng bawat isa. Maraming salamat!